Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2536-2540. Isang tao at isang tibak. Ang God Realm ay naglilinang ng 8 realm, simula sa Godman Realm hanggang sa Heavenly Dao Realm. Sa ganitong paraan, mayroong 8 kaharian ng mga artifact. Gayunpaman, sinabi ni Foxy na mayroon ding isang maalamat na kaharian, iyon ay, ang Lord of the God Realm pagkatapos ng matagumpay na pagsasama ng Dao. Ang antas na ito ay itinuturing na isang alamat. Iniisip niya kung may 9th level artifact. Kung gayon, ano kaya ito? Ayon sa hinuha na ito, iniisip niya na ang kanyang Chenkonpot ay dapat ituring na isang Heavenly Dao level artifact, ngunit dapat itong mag-atubiling. O kung ano ang hindi niya alam. Anyway, sa kasalukuyan, hindi naman masama ang artifact sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong ni Yang Yiu si Yi Chenxing, tingnan mo kung anong antas ang aking panlong sword. Pakiramdam mo lang. Kunin ang iyong Dragon Slaying Sword bilang pamantayan, at natural mong malalaman. Sabi ni Yi Chenxing. Natigilan si Yang Yiu, ngunit naintindihan din niya ito. Hinimok niya ang panlong sword na damhin ito. Oo naman, nagkaroon ng paghahambing. Ang panlong sword ay maaari lamang ituring bilang isang pang-apat na antas na artifact, na mas masahol pa kaysa sa Dragon Slaying Sword. Ito ay itinuturing na isang artifact sa antas ng Hari ng Diyos. Paano ito pinuhin? Alam ni Yang Yiu na may kakaibang paraan para pinuhin ang artifact, kaya tinanong niya si Yi Chenxing. Ang dugo ng marka ng kaluluwa ay pinainit, at maaari itong muling painitan ng banal na kapangyarihan. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag pinuhin ito. Dapat mong malaman na higit pa ang mas mabuti kaysa mas kaunti. Sa katunayan, maaari mong pakainin ang espada ng Diyos ng batas ng mag-isa, na sapat na para sa iyo. Sa tingin mo ba ay isang magandang bagay na hatiin ang higit pang kapangyarihan ng kaluluwa? Inilibot ni Yi Chenxing ang kanyang mga mata at sinabi. Naisip ito ni Yang Yiu at iyon din ang dahilan. Tumanggaw siya at kinuha ang espadang panlong, sa pag-aakalang ibibigay niya ito sa iba sa hinaharap. Parang walang masabi sa kanilang dalawa. Ang pangunahing dahilan ay nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga nasasakupan. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa paglilinang, sinabi ni Yi Chenxing ang lahat ng kailangang sabihin. Tulad ng para sa iba pang mga bagay, si Yang Yiu ay hindi kapareho sa kanya, na medyo alanganin. Sa pag-iisip tungkol sa paghahanda ni Yang Yiu na umalis, palaging naiintindihan ni Yang Yiu ang isang bagay, iyon ay, lakas ang kailangan. At halatang hindi isang matalinong pagpili para sa kanya na maghintay dito at magsanay ng hakbang-hakbang. Bukod dito, itinuro ni Yi Chenxing ang isang paraan, ang sinaunang larangan ng digmaan. Una, saan ko mahahanap ang mga mapagkukunan para sa paglilinang? Pangalawa, kaya ko ring palakasin ang sarili ko. Ang isa pang mahalagang punto ay ang sinaunang larangan ng digmaan ay maaaring maghiwalay ng impormasyon sa isang tiyak na lawak, na maaari ding ituring bilang isang paraan upang maiwasan ang pagtugis sa Celestial Race. Dahil ang Emperor ng Celestial Race ay nakatutok sa kanya, nangangahulugan ito na ang buong Celestial Race ay nakatutok sa kanya. Isang opsyon din ang pagpunta sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong mababa, at dapat niyang pagbutihin ang kanyang lakas at paglilinang, kahit man lang sa antas ng Celestial God Realm. Ang problema kung paano pumunta ay nalutas. Pumunta lamang doon sa pamamagitan ng pagdama ng araw, ngunit sa pag-iisip na siya ay nag-iisa, siya ay palaging nakakaramdam ng kaunting kawalan. Tumingin si Yang Yiu kay Yi Chenxing, lumingon ang kanyang mga mata at nagsabi, Hehe, Chenxing God King, paano kung sabay tayong pumunta sa sinaunang larangan ng digmaan? Haha, anong plano mo? Niligtas ka ng King God na ito minsan, at na-target ng Celestial Race. Kung ako sa iyo, ang Celestial Race ay maaaring direktang magpadala ng isang malakas na lalaki ng Celestial God King level na darating. Kung hindi ka tatutol, itong God King ay walang pakialam. Tumawa si Yi Chenxing. Nang marinig ito, kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Yang Yiu. Kapag siya ay nag-iisa, ang mga Celestial ay maaaring magpadala ng mga Diyos, at marahil ay maaari pa rin nilang harapin siya. Ngunit ayon sa sinabi ni Yi Chenxing, kung dumiretso siya sa level ng God King, baka mas mabilis siyang mamatay. Kalimutan mo na iyon. Kung ganoon, magkikita pa tayo, tumalikod si Yang Yiu at naglakad palayo, ngunit pagkatapos ng 2 hakbang, huminto siya at sinabing, siya nga pala, kung ang isang tao mula sa mundo ng mga engkanto ay umakyat sa banal na mundo sa hinaharap, magkakaroon ba ng problema ang celestial na lahi? Huwag kang mag-alala tungkol dito, bata. Ang mga umakyat mula sa mababang kaharian ay ang pundasyon ng ating angkan ng Ascender. Sa pagkakataong ito ay sinira mo ang makalangit na pintuang daan at walang nakaharang. Ito ay isang magandang bagay, at ito rin ang kasunduan mula sa huling kapanahunan. Hanggat ang langit na pintuang daan ay nasira, ang makalangit na lahi ay talagang hindi namin akalain na gagawin ka mula sa ibabang lahi. Ascenders mula sa banal na mundo, vegetarians ba? Alagaan ang iyong sarili at hilingin sa iyo ng magandang kapalaran. Ang Panginoong Diyos Emperor ay gumawa na ng mga pagsasaayos para sa pag-akyat ng mga asenso mula sa mababang kaharian, at ang celestial na lahi ay hindi magiging bulag. Ikaw lang ang variable ngayon.
Dapat mong malaman na ikaw ang pinupuntirya ng emperador, at ang mga Diyos ng ating banal na mundo Ascender Clan ay hindi makakatulong sa iyo kahit na sila ang unang tumulong sa iyo. Kapag nakialam na sila, ito ay magiging digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi ni Yi Chenxing. Natigilan si Yang Yiyo, at malungkot na sinabi, ibig mong sabihin, mag-isa na ako mula ngayon. Walang pakialam kung mabubuhay man ako o mamatay. Halos. Iyan ang ibig kong sabihin, minsang napahiya si Yi Chenxing. Walang pakialam sa akin si Emperor Foxy. Sabi ni Yang Yiyo na ayaw. Yi Chenxing, kung hindi kikilos ang emperador, hindi makagalaw si Emperor Foxy. Fuck. Nagmura si Yang Yiyo at umalis nang hindi lumilingon. Nagalit siya. Pero hindi niya masabi. Siya. Palaging nadama na ang kanyang kapalaran ay binalak mula sa simula. Nararamdaman niya na ngayon na ang Chen Kun Pot ang dahilan ng kanyang tagumpay at kabiguan. Ang kanyang kapalaran ay nagbago mula sa Chen Kun Pot, at ngayon ay nararamdaman niya na ang kanyang kapalaran ay magsisimula din sa Chen Kun Pot. Siyempre, agrabyado siya, pero hindi niya sinisisi ang sarili niya. Dahil maaari niyang makuha ang mayroon siya ngayon dahil sa Chen Kun Pot. Bagamat parang nakakakilabot ang patamaan ng Emperor ng Celestial Race, wala kong pag-iisipang mabuti, dahil hindi siya direktang ma-attack ng Emperor, at naroon din ang malaking Buddha Foxy Emperor na humaharang sa kanya. Ang pinakamaraming magagawa sa kanya ng mga Celestial ay nasa antas ng mga Diyos, at naniniwala si Yang Yiyan na imposible para sa bawat Celestial na tugisin siya. Dahil makukuha niya ang Chen Kun Pot, napakaswerte niya, na siyang kalamangan niya. Siya ba talaga ang napakadaling mabuli na munting tupa? Ngumisi si Yang sa kanyang puso. Makakarating siya sa kung nasaan siya ngayon dahil sa kanyang pagsusumikap at pagsasanay, at lumaban siya ng gusto sa hakbang-hakbang, hindi sa labas ng hangin. May isang bagay na sinabi ni na Foxy at Yi Chenxing na tama, at sumang-ayon siya na umaasa ito sa kanyang sariling lakas. Ang paghingi ng basbas ng isang tao, o pagtatago sa isang lugar magpakailanman, hindi yun ang estilo ni Yang Yiyan. At dahil alam niya kay Foxy na may reincarnation talaga sa mundong ito, dapat siyang magsumikap. Ito ang kanyang pag-asa, layunin, at ang daang tatahakin niya sa hinaharap. At para makamit ang layuning ito, dapat niyang makamit ang kaharian ng makalangit na paraan at makipagkumpetensya kay Emperor Zun para sa Panginoon ng Diyos na kaharian. Alam niya na ito ay isang bagay ng pakikipagkumpetensya para sa oras. Dapat niyang abutin at malimpasan si Emperor Zun bago ganap na maunawaan ni Emperor Zun ang pagkakaisa ng daan, at maging Panginoon ng God Realm isang hakbang na mas maaga. Nangangailangan ito ng oras, ngunit siya ay may isang malaking kalamangan, iyon ay oras. Ang pinakakulang ay oras. Ang ratio ng oras na 1,000 sa isa sa espasyo ng Chen Kun Pot ay ang kanyang competitive advantage. Mula sa pakikipag-usap niya kay Foxy, nararamdaman niya na ang mga Diyos at mga tao ng mga Ascenders, na pinamumunuan ni Foxy Shenhuang, ay naghahanda ng isang bagay, at ang bagay na ito, sa pananaw ni Yang Yiyan, ay ang maghintay ng pagkakataon na makipagkumpetensya sa Celestial na lahi. Lalabas ang una sa grupo ng kompetisyon na makakamit ang pagkakaisa ng daan at maging Panginoon ng Diyos Realm. Ang kanyang hitsura ay ang pag-asa ng mga Ascenders. Kung hindi, kapag ang Emperor ay naging Lord of the God Realm, ang Ascendant Clan ay wala na talagang pag-asa, at malaki ang posibilidad na sila ay malipol ng Celestial Clan, o ang kanilang landas patungo sa promosyon ay tuluyang maputol. Mula sa puntong ito, hindi siya pumayag. Sa makatuwid, para sa Lord of the God Realm na ito man ay ang kaayusan ng Chen Kun God, o siya ay pinilit ng Emperor, o para kay Liu Lingling, kailangan niyang magtrabaho ng husto. Bagamat sinabi ni na Foxy at Yi Chenxing na ang mga Diyos at ang Celestial Clan ng Ascendant Clan ay may kasunduan na hindi nila siya matutulungan, talagang maramdaman niyang Yiyo na kung talagang dumating ito sa sandali ng kanyang buhay at kamatayan, ang mga taong ito ay natural na hindi uupo ng walang ginagawa. Kaya tumalikod siya at umalis, diretso. Siya ay nalulumbay sa kanyang puso, ngunit wala siyang reklamo. Anuman ang misyon o pagkalkula, magpapatuloy siya kapag naabutan niya. Higit pa rito, ang kakaibang sistema ng pagtatanim ng binhi ng tao sa kanyang katawan ay nagtiwala sa kanya na ang kanyang kapalaran ay maaaring kontrolin sa kanyang sariling mga kamay pagkatapos ng lahat. May sarili siyang ideya. Hawak ang dragon-slaying sword o ang Sword of the God of Time and Space, si Yang Yiyo ay mas kumpiyansa kaysa sa kawalan ng pag-asa niya sa Wudao Mountain. Sinabi niya sa kanyang sarili, kahit ano pa ang pinaplano ninyo, kahit ano pa ang emperador ng Celestial Race, lalabas ako upang galugarin ang mundo gamit ang aking espada. Sa isla, pinanood ni Yi Chenxing ang pag-alis ni Yang Yiyo at sinabi sa kanyang sarili, bata, sana ay maayos ang lahat sa iyo. Ang magagawa ko lang ay iligtas ang aking buhay. Ang aming ascending race ay hindi kasing kaakit-akit gaya ng sinasabi ng mga tao. Lahat ng aming pag-asa bilang mga lumang immortal ay nakasalalay sa iyo. Kabanata 2537 sa labas ng sinaunang larangan ng labanan. Nag-iisip tungkol sa isang bagay, si Yang Yiyan ay dumiretso sa unahan, ngunit nakita pa rin niya ang dagat ng wala malay. Ang Renhuang Island ay isang isla, hindi isang malaking isla.
Walang paraan, kaya tumigil si Yang Yian. Pumunta ka sa problema ng tiyuhin mo, pumunta ka sa angkan ng Tianren ng tiyuhin mo. Kung sasama ka, papatayin ko ang isa, kung sasama ka, papatayin ko ang isang pares, halika. Nakaharap sa makulay na dagat at sa antas ng dagat na natatakpan ng mapalad na ulap, umungal si Yang Yian. Matapos ang ilang ulit na pag-ungol, ang depresyon sa kanyang puso ay nawala ng husto. Halatang lilipad na siya ngayon. Ang pag-concentrate ng banal na kapangyarihan ay makakalap ng makulay na mapalad na ulap. Ang mapalad na mga ulap sa banal na mundo ay isang uri ng malaking pag-iral, ipinanganak na may hangin. Hanggat sapat ang banal na kapangyarihan, maaari kang lumipad ng malayo at kasing taas ng gusto mo. Upang makapunta sa sinaunang larangan ng digmaan na binanggit ni Yi Qianxing, kailangan lang niyang maramdaman ang linyang na refract ng araw upang mahanap ito, at hindi siya matatakot na mawala sa oras na iyon. Sa pagkakataong ito, siya ay ipinatawag ni Foxy, at siya ay maituturing na nakita ang pinakamakapangyarihang malakas na tao sa banal na mundo. Nakuha rin niya ang likas na mapa ng Bagwa at natutunan mula kay Yi Qianxing ang mga pangunahing kaalaman kung paano maging isang Diyos. Ngayon ang natitira ay ang matinik na daan. Kung hanggang saan ang kaya mong gawin ay nakasalalay sa iyong sarili. Huminga ng malalim, hinikayat ni Yang Yian ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan, pinaikli ang makulay na mapalad na ulap sa ilalim ng kanyang mga paa, at pumailan lang sa hangin na may pag-iisip. Siya, direktang lumipad sa kahabaan ng induction ng araw. Dahil siya ay naging tinag sa mata ng celestial na lahi, talagang hindi niya mahanap si He Lian at ang kanyang anak na siyang Xingfu. Ang banal na mundo ay isang mundo ng pinakamataas na kapangyarihan at pinakamataas na batas. Ito ang pinakahuling lugar ng mahusay na paraan. Lahat ng pumupunta dito ay may kanya-kanyang habol. Pagkatapos maging isang Diyos, kung hanggang saan ang kaya niya ay depende sa kanyang personal na kapalaran. Hindi siya makikialam. Gaya ng sinabi ni Yi Qianxing, ang kanyang sitwasyon ay hindi kayang iligtas ng clay Buddha ang kanyang sarili kapag tumatawid sa ilog, lalo pa ang pag-aalaga sa iba. Tsaka hanggat hindi siya masyadong lumalapit kahit kanino, hindi siya magdadala ng gulo. Sinabi ni na Foxy at Yi Qianxing na hindi guguluhin ng celestial race ang mga Diyos na kakaakyat pa lang sa banal na mundo, kaya hindi na kailangang mag-alala. Siya lamang ang exception, na nagdulot sa kanya ng Chen Kun Pot. Gumaan na ang pakiramdam ni Yang Yian. Sa katunayan, hindi siya natakot sa hula ng Emperor ng Celestial Race na siya ang magiging anak ng malaking kalamidad. Pagkatapos ng lahat, hindi ang Emperador ang personal na lumapit sa kanya, at may mga paghihigpit. Pagkarating sa God Realm, hindi niya nakita ang pagkakaroon ng Cloud Gate, ngunit nakadama ng kaganhawahan at walang pasan. Totoo na ang nakayapak ay hindi natatakot sa sapatos, at siya ay may kabangisan. Tinapakan ni Yang Yian ang mapalad na ulap at lumipad sa kalangitan. Lumipad siya sa mga ulap at tanaw na tanaw ang mga bundok at ilog sa ibaba. Ang mga bundok, ilog at ilog sa God Realm ay pawang espiritual. Tila pareho sila ng Immortal Realm, ngunit ang pagkakaiba ay nasa perception. Ang bawat talim ng damo at bawat puno dito ay isang duwende, at talagang tinipon nila ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. May sapat na banal na enerhiya sa mundo, at hindi na kailangang sumipsip nito. Ang mga panloob na kasanayan ay tumatakbo ng autonomiya, at sila ay sumisipsip at nagsasanay anumang oras at kahit saan. Ang pagkakaiba lang ay ngayong naging Diyos na siya, natural na naging ibang mundo ang kanyang katawan. Totoo na ang mga tao ay mga treasure house. Kunin ang kasalukuyan halimbawa, ang kanyang dantian ay parang universo, at ang walang kamatayang core ay nabago sa isang banal na core, na umiiral sa gitna ng maliit na universo ng dantian, at ang ugat ng lahat. Ang kanyang katawan ay nagbukas ng 3,000 acupoints, at halos bawat pulgada ng kanyang laman ay sumisipsip ng banal na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Matapos makapasok sa universo ng dantian, nagalit siya sa mga pagsasanay at sa wakas ay pumasok sa banal na core at naging banal na kapangyarihan. Siyempre, ang kanyang banal na core ay tinatawag ding binhi ng tao. Ang 10 puno ng tao na nakatanim sa loob ay ang kanyang tunay na core at ang susi kung siya ay maaaring lumago at tumayo sa hinaharap. Ang 10 puno ng tao ay mga panla na lamang ngayon, ngunit ang bawat isa ay may iba't ibang katangian. Kahit na ang mga katangian ng 10 puno ng tao ay hindi nagbago sa God Realm, mula sa 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa hanggang sa yin, yang, kalawakan, kulog at hangin at ulap, ang 10 katangian ay hindi nagbago sa lahat. Ang kaibahan ay na pagkatapos mabautismuhan ng banal na liwanag, ang kalidad ay masasabing sumailalim sa isang pangunahing pagbabago. Gaya ng sinabi ni Yi Qianxing, ang kapangyarihang nililinang at sinisipsip niya ngayon ay naging 5 elemento at iba pa. Ayon kay Yi Qianxing, sa yugto ng mga Diyos at Diyos, ang kapangyarihan na maaaring makuha at kontrolin ay ang kapangyarihan ng 5 elemento, ngunit si Yang Yiu ay may 10 puno ng tao ng mga katangian. Mula sa ugat, maaari niyang kontaken ang kapangyarihan sa labas ng 5 elemento. Kung tungkol sa mas mataas na antas ng kamatayan, buhay, oras at espasyo, liwanag at dilim, hindi niya alam ang tungkol sa mga ito sa ngayon. Napakalayo niya at hindi niya iniisip ang mga ito.
Sa simpleng pagsasalita mula sa antas ng lakas, nalampasan niya ang parehong kaharian. Ito ang kanyang sikreto, at hindi niya sinabi kay Foxy Divine Emperor o Yi Chenxing. Ang landas ng paglilinang ng binhi ng Dao ay ang landas ng paglilinang na kanyang nilisan mula sa kanyang sarili, at ito rin ang magiging landas na ipipilit niyang lakaran sa hinaharap. Alam ni Yang Yiu na kung gusto niyang makipagkompetensya sa Emperor, napakababa ng posibilidad ng ordinaryong paglilinang. Dahil sa bibig ng Foxy Divine Emperor, ang Emperor ay isang hakbang na ang layo mula sa Dao, at ngayon ay sandali na lamang. Kung patuloy niyang linangin ang hakbang-hakbang, pabayaan ang kaharian ng langit na Dao, maging ang kaharian ng langit na batas na Diyos, tinansya niya na ito ay magiging mahirap. Ang kalawakan ng God Realm ay hindi lamang usapan. Sa katunayan, lumipad si Yang Yiu, na sinusundan ang linya ng reproduction ng araw at nakakapasong araw, at lumipad siya ng isang buwan nang hindi nalalaman, ngunit isang katlo pa lamang ang kanyang nilakad. Alam niyang kung magpapatuloy siya sa ganito, aabutin pa ng 2 buwan bago makarating sa sinaunang larangan ng digmaan. Ngunit hindi siya nagmamadali. Ang layunin ay pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan upang magsanay at pagbutihin ang kanyang lakas sa paglilinang. Hindi naman kailangang maging masyadong apurahan. Alam niya na ang paraan ng paglilinang ay pareho, hindi mahalaga sa immortal na mundo o sa banal na mundo, at ang isang tao ay kailangang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon upang maging komportable. Binagalan lang niya ang kanyang bilis at nag-practice habang lumilipad. Naka-cross-legged sa makulay na mapalad na ulap kung saan nagtipon ang banal na kapangyarihan, nagsimulang magsanay si Yang Yiu at lumipad patungo sa sinaunang larangan ng digmaan. Lumipas ang 1 buwan nang hindi ko namamalayan. Sa buwang ito, bagamat patuloy siyang sumisipsip ng banal na kapangyarihan upang magsanay, ang kanyang kaharian ay talagang hindi masyadong mataas. Siya ay sa paunang yugto ng banal na kaharian, at pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 1 buwan, maituturing lamang na siya ay nagpapatatag ng kanyang kaharian. Bumantong hininga siya at sinabi sa kanyang sarili, talagang tama, kapag mas mataas ang iyong pag-akyat, mas mahirap ito. Ang isang tao sa pinakamababang kaharian ng banal na mundo ay hindi nakagawa ng maraming pag-unlad sa 1 buwan ng pagsasanay. Ang pinakamataas sa 3 kaharian ng banal na mundo, sa madaling salita, ang banal na mundo ay pareho din. Alam na alam ni Yang Yiu na ang mga pagbabago pagkatapos maging isang Diyos, hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ang pagbabago lamang ng lakas, isang pangunahing banal na mundo sa mundo ng mga engkanto ay maaaring walisin ang mundo ng mga engkanto ng mag-isa, hindi ito isang pagmamalabas. Kaya't ang katumbas na kahirapan sa pagsasanay sa banal na mundo ay pinalalakas, na normal din. Medyo naunawaan na niya ngayon kung bakit hiniling sa kanya ni Yi Chenxing na magsanay sa sinaunang larangan ng digmaan, dahil ayon sa normal na pagsasanay sa pagmumuni-muni upang makuha ang banal na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, maaari siyang makalusot mula sa unang yugto hanggang sa gitnang yugto, isang maliit na kaharian. Ayon sa bilis ng kanyang pagsasanay, hindi niya ito magagawa ng walang 3 hanggang 5,000 taon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, talagang imposible. Kung gusto mong makalusot, kailangan mong humanap ng paraan. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay talagang isang paraan. Sa pag-iisip nito, tumigil si Yang Yiu sa pagsasanay at nagsimulang lumipad ng buong lakas. Pagkatapos ng 1.5 buwan, nakita ni Yang Yiu ang isang kulay abo na mundo sa kanyang paningin. O masasabing ito ay isang kulay abong lugar na dumadaloy sa kalangitan at lupa. Alam niyang dumating na ang sinaunang larangan ng digmaan ng huling pagkakataon. Sinabi sa kanya ni Yi Chenxing na ang sinaunang larangan ng digmaan ay nababalot ng kulay abong magulong fog, at ang loob ay napakalaki. Ang kaguluhang ito ay hindi direktang maipapasok, at lahat ay kailangang bumaba at pumasok. Dahil napakaraming celestial na nilalang at umaakyat na mga tao ang nahulog sa sinaunang larangan ng digmaan, kabilang ang mga Diyos ng demonyo at mga Diyos ng Diablo. Magkaiba ang dugo ng mga Diyos at tao. Ang dugo ng mga Diyos, demonyo, at demonyo dito ay ganap na nagbago sa bawat pulgada ng lupa at bawat talim ng damo, at iba pa. Mayroong malaking bilang ng mga mutated na nilalang sa loob nito. Doon ay kulog at kidlat sa kaguluhan, at ang ilang mga Diyos ay may masasamang espiritu at mga demonyo, at iba pa, na hindi maaaring hawakan. Sa mga salita ni Yi Chenxing, kahit na ang mga Diyos ng langit ay hindi nang ahas na sumugod sa kaguluhan ng sinaunang larangan ng digmaan. Ito ay mas mabuti para sa mga maliliit na Diyos na pumasok ng masunurin. Pagpasok sa kaguluhan ng sinaunang larangan ng digmaan, ito ay isa pang mundo. Naniwala si Yang Yiu sa payo ni Yi Chenxing. Kahit na hindi magpaliwanag si Yi Chenxing, hindi siya makikipagsapalaran sa hindi kilalang mga lugar. Tanging sa pamamagitan ng pagiging maingat maaari kang mabuhay ng matagal, at sa pamamagitan lamang ng mahabang buhay maaari kang makaligtas sa isang malaking bilang ng mga tao. Huminga ng malalim, direktang lumipad pababa si Yang Yiu at lumapag ng libu-libong metro sa labas ng kaguluhan ng sinaunang larangan ng digmaan. Noon pa lamang siya ay nasa langit, nalaman niyang may mga nilalang sa paligid ng sinaunang larangan ng digmaan. Sa tingin ko silang lahat ay mga Diyos at makalangit na nilalang na pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan.
Tanging ang mga mahihinang Diyos at Celestial na nilalang ang nakatapak sa paligid at nagpalipat-lipat. Pumasok man sila, nasa gilid lang sila ng sinaunang larangan ng digmaan. Ang malalim na bahagi ay kung saan ang matataas na antas na nilalang lamang ang maaaring makapasok. Sa lalong madaling panahon. Lumapag si Yang Yian, may boses sa likuran niya, "Hoy, kulang pa tayo ng isang tao, gusto mo bang sumama sa amin?" Kabanata 2538, Sakripisyo ng Makalangit na Espada. Medyo kakaiba si Yang Yiyo. Bagamat naramdaman niya ang hininga ng maraming buhay na nilalang sa langit, wala siyang nakitang tao. Siya pumili ng kagubatan bilang lugar na mapuntahan. Sa katunayan, hindi niya nais na magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa lipunan sa ibang mga nilalang. Pero hindi niya inaasahan na may tatawag agad sa kanya pagkalapag niya. Nang lumingon siya ay nakita niyang may 3 tao sa di kalayuan. To be precise, may 2 tao at isang babae, at ang tumawag sa kanya ay lalaki. Lahat sila ay mga Diyos. 2 beginner gods at isang intermediate god. Gayunpaman, hindi sigurado si Yang Yiyu kung tinatawagan siya ng kabilang partido. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin, ngunit hindi nagsalita, nang may pagdududa. "Hoy, ikaw pala, ikaw ang tinutukoy ko," muling sabi ng nangungunang intermediate god. "Ako." Iniunat ni Yang Yiyu ang kanyang daliri at itinuro ang kanyang mukha upang kumpirmahin. "Oo, ikaw. May iba pa ba dito bukod sa'yo?" Lumakad na ang nangungunang intermediate god habang nagsasalita. Pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Nakikita niya na bagamat may respeto pa rin ito sa kanya, walang respeto sa mga mata nito. Siyempre, hindi malinaw ang sitwasyon ngayon. Mahirap sabihin kung ang 3 taong ito ay mula sa Ascending Clan o sa Celestial Clan. Sa katunayan, ang Celestial Clan at ang Ascending Clan ay parehong mga tao, ngunit ang huli ay mula sa linya ng ebolusyon at pag-akyat, habang ang dating Celestial Clan ay ipinanganak sa makalangit na kaharian. Ang kapanganakan ay tumutukoy sa lahat. Hindi katakataka na mababa ang tingin ng Celestial Clan sa Ascending Clan. May isang bagay na talagang nagkamali si Yang Yian, iyon ay ang isyu ng paglilinang ng Celestial Clan. Narinig na niya noon pa kay Liu Yemi na ang Celestial Clan ay hindi magaling sa cultivation, at sila ay ipinanganak sa kahit anong yugto nila. Ang pagkaunawang ito ay ganap na mali. Ayon kay Yi Chenxing, ang pahayag na ito ay isang hanggal na pahayag. Bilang pinakamataas na grupo sa 3 realms, ang Celestial Clan ay mahusay sa lahat ng aspeto. Paanong hindi nila magagawang magtanim? Nang maglaon, naisip ito ni Yang Yian at ito rin ang dahilan. Bukod dito, ayon kay Yi Chenxing, ang Celestial Clan ay hindi nakakapag-cultivate, ngunit hindi sila naglilinang. Matagal na ang nakalipas, ipinanganak sila bilang Celestial Clan, iniisip na sila ang pinakamakapangyarihang grupo sa 3 realms at hindi na kailangang linangin. To put it bluntly, ito ay kay Abangan at Catamaran. Ngunit isang araw, pagkatapos lumitaw ang Ascendant Clan, naputol ang Catamaran ng Celestial Clan. Ang napakasipag ng Ascendant Clan. Pagkatapos magsanay ng buong lakas, maraming mga henyo ang lumitaw at maraming makapangyarihang tao ang nakamit. Talagang nalampasan nila ang Celestial Clan sa isang tiyak na panahon at tinapakan ang superiority ng Celestial Clan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng madugong labanan sa pagitan ng Celestial Clan at ng Ascendant Clan. Sa mga salita ni Yi Chenxing, kahit na ang Celestial Clan ay hindi pa rin kasing sipag ng Ascendant Clan sa cultivation, tiyak na hindi na ito katulad ng dati. Alam ng lahat na ituloy ang isang makapangyarihang kaharian, dahil ang antas ng paglilinang ay tumutukoy sa katayuan at sa mahiwagang kapangyarihan ng langit na Dao at ng myriad laws na maaaring makuha. Sinong tanga? Hindi mag-practice. Bukod dito, pagkatapos pamunuan ng Emperor ang Heaven Realm, nagkaroon ng napakahigpit na sistema ng hierarchy. Nang makita ng mababang antas na Celestial Clan ang mataas na antas ng Celestial Clan, kailangan nilang magpugay at makakuha ng marami nito. Kaya, sinabi ni Yi Chenxing, ang taong nagsabi ng mga salitang ito sa iyo ay dapat ay isang matandang antigo na nakaligtas sa huling panahon. Ngayon mahigit 10 milyong taon na ang lumipas, at ang God Realm at ang Heaven Realm ay dumaan na sa napakalaking pagbabago. Nagbago ang mga panahon, at gayon din ang mga Celestial. Tulad ng para sa mga Ascendants, pagkatapos ng isang panahon, sila ay talagang malapit ng mapahamak. Bakit? Sapagkat sa ilalim ng pamumuno ng mga Celestial, walang sinuman sa mga Ascendants ang umakyat, at ang mga Celestial mismo ang pangunahing pangkat sa kalangitan, na higit na nahihigit sa mga Ascendants sa mga tuntunin ng mga bilang. Sa paglipas ng mga taon, sila ay nakompres sa Northern God Realm ng mga Celestial at halos hindi maitaas ang kanilang mga ulo. Bilang karagdagan, maraming mga Ascendants ang matagal nang sumanib sa mga Celestial upang mabuhay, ngunit sila ay isang ulo lamang na mas maikli kaysa sa mga Celestial. Meron. Talagang wala masyadong Ascendants na makakapit, ilan lang sa mga god na pinamumunuan ni Foxy ang nakahawak pa rin. O naghihintay sila ng pagkakataon. Naghihintay ng pagkakataon para sa mga Diyos na lumakad ng tuwid sa langit. At siya, Yang Yiyo, ang pagkakataong ito. Nang marinig ito ni Yang Yiyo mula kay Yi Chenxing, tinuwanan lang niya ito.
Akala niya imposibleng maging miserable ang mga Diyos, di ba? Siya, hindi nagseryoso. Ngunit pagkatapos niyang makipag-ugnayan sa mga taong ito, alam niya na ang sinabi ni Chenxing tungkol sa miserableng buhay ng God Clan ay hindi totoo, at minamaliit pa ito. Sa wakas ay nakita niya ang realidad ng God Realm mula sa susunod na sandali. Bilang karagdagan, nag-aalala siya na makilala siya ng Celestial Clan, ngunit sinabi ni Chenxing sa oras na iyon na hindi na kailangang mag-alala ng labis. Ikaw ay tinarget ng Emperor, na maaari lamang ituring bilang opisyal na pag-target ng Celestial Clan. Mayroong hindi mabilang na mga miyembro ng Celestial Clan, ngunit hindi lahat ng miyembro ng Celestial Clan ay tapat sa Emperor. Ang Emperador ay ang Orthodox Celestial Clan lamang, na kilala bilang 33 makalangit na palasyo. Ang mga taong lumabas sa 33 Heavenly Palaces ay lahat ay may katangian ng pagsusuot ng makalangit na baluti. Ang natitirang mga miyembro ng Celestial Clan ay nasa kanilang sariling estado ng cultivation, at ang ilan sa mga sinaunang Celestial Clan na miyembro ay napakalakas sa mga tuntunin ng kapangyarihan at lakas, kaya kahit na ang Emperor ay hindi nang ahas na masaktan sila ng madali. Isa kang banta sa Emperor sa hinaharap na makipagkompetensya sa kanya para sa Lord of the God Realm, ngunit para sa iba pang mga sinaunang Celestial Clan na miyembro, wala silang saman ng loob sa iyo. Kahit sa huling panahon, hinangaan ng ilang sinaunang Celestial na nilalang ang Chenkun God at kinilala ang kanyang kapangyarihan. Ang dalawang lahi ay dapat magsamang mapayapa sa halip na mag-away. Kinausap siya ni Chenxing tungkol sa mga bagay na ito, ngunit hindi ipinahayag ni Yang Yiyo ang kanyang opinyon pagkatapos makinig. Ang ilang mga bagay ay nangangailangan sa kanya upang makita sa kanyang sariling mga mata at pumunta sa pamamahala ng personal bago siya makapagdesisyon. Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Yang Yian. Sa pagtingin sa mid-level na Diyos na ito na mukhang nasa 20s lang, sinabi niya, ano ang gusto mo sa akin? Nasabi ko na noon, kailangan pa namin ng isa pang tao para makapasok sa sinaunang larangan ng digmaan. Hinahanap ka namin dahil umaasa kaming makakasama ka sa amin. Ano pa ba ang magagawa namin? Ayaw mo ba? Sasabihin ko sa iyo na ang mid-level na celestial na nilalang na ito ay mula sa celestial race. Ang ikapitong anak ng pamilya Chen sa Tiancheng, Lord Chendong, bakit ang swerte mo kay Lord Chendong? Well, isang tipikal na eunuch sa paligid ng emperador. Nagsalita ang nasa tabi niya na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at para siyang ganap na mambabala, halos lumuhad para dilaan siya. Walang sinabi ang ibang babae, ngunit nakasimangot lang kay Yang Yian. Ang intermediary celestial na si Chendong, na nambobola ng nasa katanghaliang gulang na Diyos, ay hindi nagsalita at pumayag sa mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na tinatamasa ang pambabala na ito. Sa langit, ang celestial na lahi ay talagang nakahihigit sa mga Diyos. Si Chendong ay isang ordinaryong tao lamang sa celestial na lahi, ngunit siya ay marangal sa harap ng mga Diyos. Pagdating niya sa sinaunang larangan ng digmaan, maraming tao ang magdadala ng ilang kumpay ng kanyan upang maiwasan ang mga aksidente. Nakakita siya ng dalawang Diyos sa paligid niya, ngunit iniisip pa rin niya na mas mabuti. Nang siya ay papasok na sa sinaunang larangan ng digmaan, nakita niya ang isang maliit na puting buhok na Diyos na paparating, kaya natural na kailangan niya itong isama. Ang isa pang Canon Father ay dagdag na garantiya para sa kanya. Siya ay isang intermediary celestial being. Ang dalawang lalaki at babae sa paligid niya ay mga pangunahing Diyos din. Ang batang lumitaw sa kanyang harapan ay isa ring pangunahing Diyos. Maaari nilang sugpuin ang mga ito, kaya hindi siya natatakot na hindi siya sumang-ayon. Ang pagiging isang maliit na kaharian na mas mataas kaysa sa mga taong ito ay isang malaking kalamangan. Anuman ang kanyang gawin, ang mga Diyos na ito ay kailangang gawin din ito. Sa harap ng lakas, lahat sila ay kailangang iuko ang kanilang mga ulo ng masunurin. Nakikita ni Yang Yiyo na ito ay para ay bully siya. At nakita niya ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Celestial Race at Ascender Race, iyon ay, ang mga Diyos, ay mukhang pareho. Kung hindi mo sasabihin na hindi mo alam, ngunit ang kabilang partido ay malinaw na alam na siya ay isang Diyos, na nagpapakita na siya ay maaaring makilala. Ang isang malapit na pagtingin ay nagsiwalat ng pagkakaiba, isang marka sa noo. Mula sa tatlong celestial beings na lumitaw sa rooftop hanggang sa intermediate celestial being na nakilala nila, lahat sila ay may gintong marka sa kanilang mga noo, na tila isang marka na ipinanganak sa kanila, ngunit wala siya nito, gayon din ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang babae sa paligid ng intermediate celestial being, kasama sina Foxy at Yi Chenxing. Nangangahulugan ito na ang mga may gintong markang pinagmulan sa kanilang mga noo ay mula sa celestial na lahi, at ang mga wala ay mula sa banal na lahi. Nakikinig sa katanghaliang lalaki na nagsasalita, hindi napigilan ni Yang Yiyo na matawa at sinabing, ikaw at ang babaeng iyon ay mula sa banal na lahi, tama ba? Oo, ano? Ano bang problema mo bata? Sabi ko sa iyong magpasalamat ka kaagad kay Lord Chendong, hindi mo ba naiintindihan? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naiinip. Napabuntong hininga si Yang Yiyo sa kanyang puso, ito ay nakumpirma, ang mga celestial na nilalang ay may marka sa kanilang mga noo, ngunit ang banal na lahi ay wala. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang banal na lahi, ngunit lumuhad siya upang dilaan ang mga celestial na nilalang,
at ang punto ay tinulungan niya ang mga celestial na nilalang na supilan siya, isang kapwa-lahi, na labis na ikinalungkot ni Yang. Ano? Ang ibig mong sabihin ay ang mga binti ng iyong lola. May mga taong sumusupil din sa kanilang mga kababayan. Siyempre, sa oras na ito, naisip niya ang isang katagang sinabi ni Yi Chenxing, ang pangalawang henerasyong God Clan. Iyon ay, ang mga taong God Clan na ipinanganak sa God Realm. Ang mga taong ito ay hindi ang Celestial Clan. Ipinanganak sila sa pinakamababang antas ng Elementary Celestial Clan. Kahit na ang mga inapo ng God Clan ay ipinanganak sa God Realm, hindi sila magiging God Clan sa isang hakbang kung ang kanilang mga gene ay hindi maganda. Maaaring nasa antas sila ng mga magsasaka o mga immortal. Ang ilan sa mga pangalawang henerasyon, pangatlong henerasyon, o kahit ilang henerasyon ng mga taong God Clan ay tinatawag ang kanilang sarili na Celestial Clan. Hindi sila nakakaramdam ng anumang kahihiyan sa pagsupil ng Celestial Clan, dahil hindi sila ang unang henerasyon ng God Clan na umakyat, at matagal na silang nakasanayan sa kapaligiran sa ilalim ng pamumuno ng Celestial Clan. Parang normal lang ang pagiging Alapiers. Bagamat si Yang Yian ay isang initial level God Clan lamang ngayon, hindi ito nangangahulugan na matatakot siya sa 3 taong nasa harapan niya. Sa parehong antas, hanggat hindi siya nakakaharap ng Celestial Clan, talagang hindi siya natatakot sa anumang bagay. Ang kanyang kaharian ay naging matatag, ang Dragon Slaying Sword ay binuksan ni Yi Chenxing, at mayroon ding innate 8 diagrams of Foxy Words, at ang Chen Kun Pot. Sa napakaraming top artifact sa kanya, kung hindi niya matalo ang 3 tao, makakahanap na lang siya ng tokwa at mamatay. Paumanhin, hindi ako interesadong sumama sa iyo. Direktang tumanggi si Yang Yiyo. Hindi siya masaya sa kanilang 3. Bakit kanya sasamahan? Hindi ba ako pwedeng lumabas mag-isa? Ibinuka niya ang kanyang bibig na may pagtatanggol na tingin. At hindi kanya pinapansin. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Ayaw niyang manggulo, pero mas mabuting huwag mo akong guluhin. Asshole! Galit na galit si Chen Dong. Isa lamang siyang maliit na mababang antas na Diyos, ngunit hindi niya binigyan ng mukha si Chenny. Ang kanyang pamilyang Chen sa Tiancheng ay maaaring ituring na isang nangungunang pamilya, at siya ang young master ng pamilyang Chen. Bagamat siya ay nasa likuran, hindi siya isang maliit na Diyos na tulad mo ay maaaring tanggihan. Sa isang whoosh, direktang lumitaw si Chen Dong sa harap ni Yang Yiyo, na hamarang sa kanyang daraanan. Ang Diyos na nasa katanghaliang gulang at ang babaeng nasa likod niya ay nagpakita rin ng banal na kapangyarihan, na parang si Chen Dong ang nagutos na salakayin si Yang Yiyo. Wala kang kahihiyan, bata. Isa ka lang hamak na Diyos, pero napakayabang mo sa harap ko. Hindi mo ba alam ang kapangyarihan ng mga Diyos? Lumuhad ka para sa akin. Si Chen Dong ay naging pagalit at ipinakita ang kanyang layuning pumatay. Ang pagpatay sa isang mababang Diyos ay hindi malaki. Napatigil si Yang Yiyo. Napangiti siya nang marinig ang mamamatay tao na salita ni Chen Dong. Haha, yan lang ba ang kapangyarihan ng mga Diyos? Pwede mong takutin ang mga pusa, pero hindi mo ako matatakot. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, pagbibigyan kita. Walang pakialam si Yang. Nalaman niya na ang intermediate god na ito na nagngangalang Chen Dong ay talagang naglabas ng pressure sa kanya. Dahil dito ay napangisi si Yang Yiyo. Hindi niya kinaya ang pressure ng isang Diyos. Paano siya mapipigilan ng isang Diyos na mas mataas sa kanya? Mangarap sa. Sa ilalim ng operasyon ni Chen Kun Dao Shanggang, ang presyon ni Chen Dong ay ganap na nawala. Kasabay nito, iniwagayway ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at walang pag-aalinlangan, sinaksak niya si Chen Dong sa kanyang harapan. Boom! Sinabing huli na, ngunit mabilis. Mula sa simula ng operasyon ng Chen Kun Dao Shanggang, direktang nagsimula si Yang Yiyo. Si Chen Dong, na humaharang sa kanyang harapan, ay hinamak si Yang Yiyo mula simula hanggang wakas. Hindi niya akalain na si Yang Yiyo ay maglalakas loob na lumaban o lumaban. Alam pa niyang lampas sa inaasahan niya ang kanyang lakas. Nang nalaslas ang espada, alam niyang masama iyon. Nabigla siya at wala ng oras na lumaban. Binalot siya ng malakas na enerhiya ng espada, at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nakita niyang bumagsak ang espada sa kanya. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng kirot sa buong katawan, napasigaw, at nawala ng malay sa harap ng kanyang mga mata. Ang nasa katanghaliang gulang na Diyos at babae na nakaharang sa likod ni Yang Yiyo ay pinanood si Chen Dong na hinati ni Yang Yiyo sa 2 bahagi. Ang Diyos na fetus ay hindi nakatakas at direktang namatay. Napakabilis ng reaksyon. Napasigaw siya at lumipad. Ngunit paano siya mabibigyan ni Yang Yiyo ng pagkakataon? Pagkatapos niyang hampasin si Chen Dong gamit ang kanyang espada, nandoon pa rin ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang lahat ng kanyang lakas para buhayin ang kanyang banal na kapangyarihan, tumalikod at hinampas ang nasa katanghaliang Diyos gamit ang kanyang espada. Ang nakasisilaw na silver sword energy ay makulay, at sa isang putok, ang sword energy ay nahulog sa nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa 12-dosenang talampakan ang layo. Sa isang sigaw, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nahulog mula sa hangin, ang kanyang katawan ay nahati sa 2 bahagi, at ang kanyang banal na fetus ay nawasak din, mas patay kaysa patay. Bumagsak ang mga mata ni Yang Yiyo sa Diyosa.
Ang diyosa na si Yuyo ay hindi kailanman nagsalita ng isang salita mula sa simula hanggang sa katapusan, at hindi rin siya nagsabi ng anumang bastos sa kanya. Ang espadang katatapos lang niyang laslas ay nakatutok lamang sa lalaking nasa katanghaliang gulang, kung hindi ay bumagsak ang diyosa sa sandaling ito. Flop. Ang diyosa na nag-react ay pinunasan ng mga mata niyang Yuyo, ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay nanginginig sa buong katawan, ngunit siya ay lumuhad ng may kaba, at sinabi sa nanginginig na boses, "Aking Panginoon, pakisuyong unawain, ako ay pinilit." Kabanata 2539, hindi isang simpleng diyosa. Tumingin si Yang Yiyo sa nakaluhod na diyosa, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, "Umalis ka." Ganito siya, kung hindi mo ako ginaganito, hindi kita mahihirapan. Kung may gumagalang sa akin isang paa, igagalang ko ang isang paa. Bagamat sinusundan ng Diyos ang ito si Chendong, hindi siya nagsalita ng anumang bastos sa kanya, ni hindi niya sinasadyang atakihin siya. Bilang karagdagan, siya ay isang babae, kaya hindi binalak ni Yang Yiyo na gumawa ng kaguluhan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Yang Yiyo at umalis. Gayunpaman, pagkatapos niyang maglakad ng ilang dosenang metro, huminto siya muli, ngunit biglang tumalikod at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba hindi ako pumapatay ng mga babae?" Nalaman niyang na sinundan talaga siya ng diyosa na ito, at biglang naging malungkot ang kanyang mukha. Nang inag ang buong diwata, namutla ang kanyang mukha, at mabilis niyang sinabi, "Panginoon ko. Huwag mo akong intindihin, ako. Gusto ko ring pumunta sa sinaunang larangan ng digmaan upang maghanap ng mahiwagang gamot. Ang kapatid ko sa bahay ay nalasan, at ang panlunas ay matatagpuan sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay puno ng mga panganib at ang lupain ay komplikado. Ilang beses na akong nakapunta doon. Akala ko maipapakita ko sa iyo ang daan. Wala akong ibang intensyon. Sinundan ko si Chendong kanina, pero napilitan akong pangunahan siya dahil sa pananakot niya. Ito ang unang pagkakataon na nagkita kami ni Chendong. Maniwala ka sa akin at bigyan mo ako ng pagkakataon." Pagkatapos magsalita, ibinaba ng diyosa ang kanyang ulo. Naintindihan ni Yang Yiyo. Nakita ng babaeng ito ang kanyang lakas at gusto siyang sundan sa sinaunang larangan ng digmaan. Siya ay isang matalinong babae. Sa katunayan, ang pagpasok sa anumang lugar ng paggalugad, pagsunod sa isang malakas na tao ay isang uri din ng proteksyon para sa sarili. Kahit na pumunta ka upang makahanap ng ilang kayamanan, ang pagkakataon ng tagumpay ay mas malaki. May malinaw na layunin ang babaeng ito. Gusto niyang humanap ng magic medicine para ma-detox ang kapatid niya. Siya ay orihinal na pinilit ni Chendong. Siyempre, hindi alam ni Yang Yiyan kung ano talaga iyon. Ngunit ang katotohanan ay matapos siyang patayin ni Chendong at ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, talagang napakadelikado para sa babae na pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan ng mag-isa ng walang kasama. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay upang makahanap ng isa pang kasama, o isang makapangyarihang master. Pinatay niya ang middle-level celestial na si Chendong at ang nasa katanghaliang gulang na Diyos, na ipinakita ang kanyang pambihirang lakas, na nagbigay ng pag-asa sa babae. Gayunpaman, matapang niyang sinabi ang kanyang mga kahilingan at sinabi kay Yang Yiyan na ilang beses na siyang nakapunta sa sinaunang larangan ng digmaan at maaaring manguna. Tumingin si Yang Yiyan sa babae at nag-isip tungkol dito. Matapang at maingat, malinaw na pag-iisip, at malinaw na mga layunin, binigyan niya ang babaeng ito ng pagsusuri sa kanyang puso. Upang sabihin na siya ay matapang at maingat ay ang babaeng ito ay isang baguhan lamang na Diyos sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit siya ay naglakas loob na sundan siya pagkatapos niyang patayin ang dalawang Diyos, at sinabi ang kanyang mga kahilingan, at napagmasdan na si Yang Yiyan ay dumating sa sinaunang larangan ng digmaan sa unang pagkakataon at may magandang paningin. Sa mga tuntunin ng malinaw na pag-iisip, sinabi niya sa ilang salita na ang lason ng isang kapatid na babae ay nangangailangan ng magic na gamot, at siya ay nakapunta na sa sinaunang larangan ng digmaan at maaaring manguna. Malinaw ang layunin. Bagamat natatakot siya sa harap ni Yang Yiyo, malinaw niyang sinabi ang kanyang layunin at hinintay ang desisyon ni Yang Yiyo. Mula sa maliliit na detalyeng ito, talagang tumangala si Yang Yiyo sa babaeng ito. Matapos siyang pakinggan, nawala rin ang galit sa puso ni Yang Yiyo. Sa katunayan, alam niya na kailangan niya ng gabay, at ang babaeng nasa harapan niya ay natugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ito ay mas mabuting may gabay sa tabi niya kaysa gumala na mag-isa. Tungkol sa panganib, hindi ito pinansin ni Yang Yiyo. Sa pinakamaganda, ang babaeng ito ay isang beginner god lamang, hindi isang mid-level na Diyos. Kaya niyang pumatay ng mid-level na Diyos gamit ang isang espada, kaya natural na wala siyang pakialam sa isang baguhan na babaeng Diyos. Sa pagsasalita tungkol sa pagpatay sa isang mid-level na Diyos gamit ang isang espada, si Yang Yiyu mismo ay nagulat. Matapos ang Dragon Slaying Sword ay ganap na binuksan ni Yi Chenxing, ito ay talagang sumabog sa kapangyarihan, at ang epekto ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Noong una, naisip niya na magandang saktan ang isang mid-level na Diyos tulad ni Chendong sa isang espada, ngunit hindi niya inaasahan na papatayin siya ng isang espada, at maging ang banal na fetus ay nawasak. Ang epektong ito ay talagang nagulat sa kanya at lumampas sa kanyang inaasahan.
Siyempre, alam din niya na laging mababa ang tingin ni Chendong sa kanya, kung hindi, hindi siya agad napatay sa isang espada. Ngunit muli, ang kasalukuyang Dragon Slaying Sword ay talagang napakalakas. Sinabi ni Yi Chenxing na ang Dragon Slaying Sword ay ang divine sword ng isang makapangyarihang tao sa antas ng Heavenly Law God, at ito ay walang katapusan na malapit sa level ng Heavenly Dao, kaya natural na hindi ito masama. Ito ay dahil lamang sa mahina ang kanyang kasalukuyang pagtatanim. Sinabi ni Yi Chenxing na ang Dragon Slaying Sword ay magkakaroon ng mas malaking kapangyarihan sa kanyang cultivation strength sa hinaharap. Ang tunay na katangian ay oras at espasyo, na siyang pangwakas at pinakamakapangyarihang lugar ng Dragon Slaying Sword. Sa kasamaang palad, malayo pa rin siya sa pakikipag-ugnay sa oras at espasyo. Mahaba at mahirap ang daan na dapat niyang tahakin. Ngunit tiyak na dahil nasa kamay niya ang Dragon Slaying Sword kaya kumpiyansa siya. Hanggat hindi siya nakakaharap ng isang malakas na tao na napakalakas na wala siyang pagkakataong lumaban, tiwala siyang protektahan ang kanyang sarili. Ang kasalukuyang sinaunang larangan ng digmaan ay isang pagkakataon para sa kanya. Isang lugar kung saan maiiwasan niya ang mga kampan ng emperador at pagbutihin ang sarili niyang lakas. Nang tumingin sa babae sa harap niya, pumili si Yang Yiyu at sinabing, "Ano ang pangalan mo?" "My name is Yu Chen," nagliwanag ang mga mata ng babae at mabilis itong sumagot. Tumanggaw si Yang Yiyu at sinabing, "Maaari kang sumunod sa akin, ngunit mas mabuting huwag kang mag-isip ng masama, kung hindi, ang espada sa aking kamay ay napakatalim." Nanginginig ang buong katawan ni Yu Chen at mabilis na sinabi, "Aking Panginoon, labis kang nag-aalala. Ako ay isang maliit na Diyos na nagsisikap na mabuhay sa ilalim. Hindi na ako magdadalawang isip pa. Pagkatapos pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan, susundin ko ang iyong mga pagsasaayos. Simple lang din ang goal ko, ang pagbutihin ang lakas ko. Tungkol naman sa magic medicine na hinahanap mo, I can promise you that I will try my best to help you as long as I can do it." Sabi ni Yang Yiyu. "Salamat, sir, salamat, sir." Namilog ang mga mata ni Yu Chen, at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Sa ngayon, naabot na ng dalawa ang isang paunang pagtutulungan. Pumunta tayo sa sinaunang larangan ng digmaan. Sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa sinaunang larangan ng digmaan. Nagsimulang maglakad si Yang Yiyu. Nagmamadaling sumunod si Yu Chen, at nag-usap ang dalawa habang naglalakad. "Aking Panginoon, alam mo na ang pangkalahatang sitwasyon ng sinaunang larangan ng digmaan. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga bagay na maaari nating hawakan," maingat na sabi ni Yu Chen, nakatingin kay Yang Yiyu. Nakita ni Yang Yiyu ang pag-iingat at pagmamasid ni Yu Chen sa kanyang mga salita at ekspresyon. Sa panlabas, hindi siya nagpakita ng anumang ekspresyon, ngunit sa kanyang puso ay hindi niya maiwasang mag-ingat sa babaeng ito. Isang maliit na baguhan na Diyosa, na may malinaw na pag-iisip, matapang at maingat, at alam kung paano obserbahan ang mga salita at pagpapahayag, ito ay pag-aaral ng kalikasan ng tao at puso ng tao. Ang ganitong babae ay dapat bantayan. Sige, nakikinig ako. Nagpatuloy si Yang Yiyu sa paglalakad ng hindi lumilingon. Sinundan siya ni Yu Chen, ngunit laging may distansyang 3 metro sa likod ni Yang Yiyu, at bumubulong. Ang magulong enerhiya sa paligid ng sinaunang larangan ng digmaan ay tinatawag na Chaos God. Nagbubunga ito ng makalangit na kulog at makalangit na mga demonyo, at ang mga tao ay hindi nang ahas na lumipad ng madali, kaya karamihan sa mga tao ay pumasok. Kung gaano kalawak ang saklaw na sakop ng Chaos God, walang makapagsasabi ng malinaw sa ngayon. Anyway, pagkatapos makapasok sa sinaunang larangan ng digmaan, para sa mga taong katulad natin na nasa antas ng mga Diyos at tao, maaari lamang tayong lumipat sa paligid. Ang mas malalim na pagpasok namin sa gitna, mas malaki ang panganib. Gayunpaman, kahit na ang paligid ng malawak ang sinaunang larangan ng digmaan. Kahit na manatili ka sa paligid sa loob ng daan-daan o libu-libong taon, maaaring hindi mo ito ganap na malaybot, ang mga panganib ng sinaunang larangan ng digmaan ay hindi na kailangang sabihin, at ang mga gantimpala ay kadalasang proporsyonal. Mayroong lahat ng mga uri ng mga mahiwagang gamot, mga katangian ng antas, at iba pa. Depende ito kung may pagkakataon kang makuha ang mga ito. Mayroon ding mga mutated na hayop ng mga Diyos at demonyo, na ang ilan ay napakalakas. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian at talento. Kung nakatagpo ka ng isang mababang antas, hindi ito isang malaking bagay. Maaari mong patayin ito kung ikaw ay sapat na malakas. Kung nakatagpo ka ng isang mataas na antas, maaari ka lamang tumakbo para sa iyong buhay. Gayunpaman, ang mga banal na hayop ay puno ng mga kayamanan, lalo na ang mga banal na core. Kahit na ang mababang antas ng mga banal na core ay maaaring mapabuti ang iyong lakas at paglilinang. Maaaring gamitin ang dugo, buto, laman, at balahibo upang pinuhin ang mga banal na table task at artifact. Gayun din, dapat kang mag-ingat sa ibang mga Diyos o makalangit na nilalang doon. Ang pagpasok sa sinaunang larangan ng digmaan ay katumbas ng pagpasok sa yugto ng buhay at kamatayan. Ang mga tao ay pumapatay ng mga tao, ang mga hayop ay pumapatay ng mga tao. Maaari lamang itong ilarawan bilang malupit.
Para sa mababang antas na mga Diyos at makalangit na nilalang, hindi pagmamalabos na ilarawan ito bilang isang sitwasyon sa buhay at kamatayan. Mabuti para sa 10 tao ang pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan at ang isa ay makakalabas ng buhay. Sabi ni Yu Chen habang naglalakad. Walang sinabi si Yang Yiyo, ngunit ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Alam niya na naisip niya na ang sinaunang larangan ng digmaan ay masyadong simple. Pakiramdam niya ay hindi nakakaalarma ang mga sinabi ni Yu Chen. Marahil ay mas malupit ang katotohanan. Naglakad at nag-usap ang dalawa, at hindi nila namalayang nakarating sa harap ng kulay abong magulong hangin. Pagpasok upang makita, nalaman ni Yang Yiyo na ang magulong enerhiya ay tila lumabas sa lupa, at pagkatapos ay dumiretso sa langit, na sumasakop sa buong kalangitan. Iba ang visibility. Sa ilang lugar, halos 3 metro lang ang makikita mo, at sa ilang lugar, daan-daan o libu-libong metro ang layo. Sa pamamagitan ng magulong fog, nakikita ni Yang Yiyo ang loob. Talagang ibang-iba ito sa lahat ng nasa labas ng mundo. Ang pangunahing kulay ay kulay abo at mukhang medyo madilim. Pumasok na tayo. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at direktang humakbang sa magulong fog. Yu. Si Chen sa likod niya ay nag-aalalang sumigaw, "Sir, sandali, mag-ingat na ang hamog ay lason." Kabanata 2540, Akin ng banal na bato. Ang ilang lugar na puno ng fog at miasma ay talagang nakakalason, ngunit walang pakialam si Yang Yiyo, hindi siya masasaktan ng lason na miasma. Mahigpit na sumunod si Yu Chen sa likod ni Yang Yiyo at binuksan ang banal na ilaw upang protektahan ang kanyang katawan nang siya ay humakbang sa fog. Nakita ni Yang Yiyo ang banal na singsing sa likod ng kanyang ulo. Tunay na isa lamang, at ang kanyang mga mata ay maliwanag, na siyang paglilinang sa unang yugto ng Diyos. Sa kanyang sarili, napakatibay na ng pundasyon ng lakas ng kanyang pisikal na katawan noong siya ay nasa mundo ng engkanto. Matapos makarating sa mundo ng Diyos, siya ay bininyagan ng banal na liwanag, na naging dahilan upang ang kanyang pisikal na katawan ay umabot sa mas mataas na antas. Matibay ang pundasyon at hindi may kukumpara ng iba. Kaya ang makamandag na miasma na ito ay maaaring baliwalain para sa kanya. Bukod dito, mayroong isang kalamangan na walang sinuman ang maihahambing, iyon ay, maaari niyang pinuhin ang anumang enerhiya. Ito ay dahil sa Chenkun Creation Art. Ang sining mismo ay nasa antas ng Heavenly Dao, at hindi marami sa buong God Realm. Bilang karagdagan, kalaunan ay binago niya at ibinaba ito sa Chenkun Dao Seed Art, na mas nakakamangha. So sobrang solid talaga ng foundation ni Yang. Walang depensa, kung hindi man lang niya kinaya. Itong bit ng makamandag na miasma, hindi na kailangang pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan. Pagkapasok ay hindi naman umaambon gaya ng pagtingin sa labas. Ang visibility ay talagang napakataas, ngunit ang buong mundo ay madilim. Ang langit ay ganap na hinarang ng Chaos God. May nakikitang walang katapusang bulubundukin. Walang ideya si Yang Yiyo tungkol sa lupain dito. Sinulyapan niya si Yu Chen na nakahabol sa kanya at nagtanong, saang direksyon tayo dapat pumunta, o saan tayo makakakuha ng mga benepisyo? Mayroon ka bang anumang mangungkahi? Yu Chen. Sabi niya, iminumungkahi kong pumunta sa Godstone Valley. Godstone Valley. Natigilan si Yang Yiyo. Nakalimutan na niya ang tungkol sa bato ng Diyos. May mga espiritual na bato sa mundo ng paglilinang at walang kamatayang mga bato sa mundo ng diwata. Pagkatapos ay natural na mayroong mga bato ng Diyos sa kaharian ng Diyos. Bukod dito, nakakuha siya ng Godstones noong siya ay nasa mundo ng engkanto, ngunit ang mga ito ay nilamon ng Chenkun Pot. Walang alinlangan na ang bato ng Diyos at ang bato na walang kamatayan ay isang salita lamang ang hiwalay, ngunit ang enerhiyang nakapaloob sa mga ito ay ganap na isang mundo ng pagkakaiba. Sinabi ni Yu Chen, oo, mga 300 milya sa kanluran mula rito, mayroong isang lambak na tinatawag na Shenxi Valley. Ito ay isang minahan ng Shenxi mula sa huling panahon. Bagamat ito ay inabandona, marami pa ring mga Diyos na sumusubok sa kanilang kapalaran. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang palaging makakuha ng 2 Shenxi. Ang Shenxi ay kailangan sa anumang yugto. Ang enerhiya na nakapaloob sa isang katumbas ng Shenxi ay katumbas ng 3 buwan. Ang karaniwang pagsipsip ng banal na kapangyarihan ng langit at lupa kahit na ang pangunahing Shenxi ay katumbas ng 3 buwang paglilinang. Medyo nagulat si Yang Yiyan. Ang kanyang pag-iisip ay nasa mundo ng engkanto. Siya ay likas na tinutukoy ang konsepto ng Shenxi mula sa batong engkanto. Ngunit ngayon narinig niya ang sinabi ni Yu Chen na kahit isang pangunahing Shenxi ay katumbas ng 3 buwan ng normal na pagsipsip ng banal na kapangyarihan ng langit at lupa, at hindi siya kalmado. Sa pag-iisip sa kanyang puso, tila magkaiba ang mga konsepto ng Shenxi at Xianxi sa lahat ng aspeto. Kung gayon, kinakailangan na hanapin si Shenxi. Siya ay nagpractice sa teorya sa loob ng 1 o 2 buwan sa sinaunang larangan ng digmaan na kanyang napuntahan, ngunit napagtanto niya kung gaano karaming suporta sa enerhiya ang kailangan upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Ngayon ay tila ang Shenxi ay isang magandang paraan. Bigla niyang naalala na parang may nakalimutan siya. Sinulyapan niya sina Yu Chen at Yang Yiyan at naalala ang intermediate level celestial na si Chendong at ang middle-aged celestial being na pinatay noon. Siya ay
Pamilyar sa pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kalakal sa mundo ng engkanto. Paano niya nakakalimutang hanapin ang mga katawan ni Chendong at ng dalawa pa? Ang banal na bato. Bilang isang celestial na nilalang, dapat ay mayroon siyang banal na bato sa kanya, tama ba? Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yian kay Yu Chen, bumalik ka at tingnan kung ang sinuman sa Chendong ay may banal na bato. Si Yu Chen ay hindi kumikibo, ngunit mapait na ngumiti at sinabi, Panginoon ko, silang dalawa ay mga dukha at talagang wala. Nakita ko ito noong nakilala ko sila. Huwag mong pakinggan ang Chendong na iyon na nagsabing ipinanganak siya sa Celestial Clan. Siya ang ikapitong anak ng pamilya Chen sa Tiancheng. Siya ay talagang isang marginalized na tao. Nagtanong lang siya sa harap ng ating Diyos, at hindi siya naging banal. Ang nasa katanghaliang gulang na Diyos na magkasamang pumunta sa sinaunang larangan ng digmaan. Anyway, lahat sila mga dukha, pati ako. Hindi na kailangang bumalik muli. Kung mayroon tayong ganitong oras, dapat tayong pumunta sa Divine Stone Valley para subukan ang ating swerte. Baka may makuha tayo. Okay, natigilan si Yang Yian saglit. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Yu Chen. Pero isipin mo, walang kakaiba. Ang malakas ay iginagalang, at sa kapaligiran ng natural selection, ito ay normal sa mundo ng diwata at sa mundo ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, si Chendong at ang nasa katanghaliang gulang na Diyos ay ang pinakamababang antas ng pag-iral sa mundo ng Diyos. Walang kakaiba. Pagkatapos ay pinangunahan ni Yu Chen ang daan, at ang dalawa ay pumunta sa Godstone Valley. Hindi masyadong nagtanong si Yang Yiu kay Yu Chen, ngunit palagi niyang nararamdaman na may layunin si Yu Chen. Pero wala siyang pakialam. Gayunpaman, para sa kanya, ang pagpasok sa sinaunang larangan ng digmaan ay upang makahanap ng pagkakataon na masira ang kanyang lakas. Maging ito ay ang Godstone Valley o iba pang mga lugar, ito ay pareho para sa kanya. Pagkatapos lamang na pumasok sina Yang Yiu at Yu Chen sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa eksena kung saan pinatay si Chendong at ang nasa katanghaliang gulang na Diyos, isang banal na liwanag ang lumitaw, at isang grupo ng mga tao ang lumitaw. Ang pinuno ay ang Fire God King at ang Diyos na nagpakita noong araw na iyon, at siyam na Diyos na nakasuot ng sandata. Nawala ang hininga ng Master, at halatang pumasok siya sa ancient battlefield of the gods. Ano ang dapat nating gawin? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na Tiancheng sa hari ng Diyos ng apoy. Ang hari ng apoy na Diyos ay isang matanda na may pulang buhok na may malungkot na mukha. Tiningnan niya ang mga bangkay ni Chendong at ang nasa katanghaliang gulang na Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa at sinabing may malalim na pag-iisip, mula sa aura ng dalawang bangkay na ito, tila may gumamit ng isang mataas na antas ng artifact. Nawala rin ang aura ng batang iyon dito. Tila hindi siya simple. Si Foxy at ang kanyang mga tao ay natural na magsisikap na protektahan ang batang iyon, ngunit hindi sila nang ahas na gawin iyon. Sa kabilang banda, hindi tayo maaaring kumilos ng lantaran. Iniutos ni Lord Kui na ang kataas-taasang emperador ay umabot sa isang kritikal na sandali, at hindi ito ang oras upang pukawin ang mga matandang Diyos na iyon. Hindi ako makalapit, personal mong pinangunahan ang mga tao at papatayin ang batang iyon. Tandaan, kailangan mo lang magtagumpay sa pagkakataong ito at hindi mabaygo, kung hindi, hindi ka na babalik. Nang inag ang buong Diyos nang marinig niya ang mga salita ng hari ng apoy na Diyos, at sumagot sa mahinang boses, mangyaring makatiyak, Diyos na hari, tatapusin ko ang gawain. Alam niya na ang maliit na Diyos na pinangalan ng Yang Yiu na umakyat ay ang taong personal na pinangangasiwaan ng emperador na personal na inutusan ni Lord Kui, ang Diyos ng langit at batas, at si Lord Kui, isang marangal na Diyos ng langit at batas, ay natural na hindi ito magagawa mismo. Ito ay sapat na upang ipadala ang Diyos ng apoy upang mangasiwa sa isang maliit na Diyos, ngunit siya ay isang Diyos sa ilalim ng utos ng Diyos ng apoy. Ang huling pagkakataon na ang bata ay nailigtas ng Diyos ng kalawakan, isa na itong malubhang krimen, ngunit ang insidente ay biglang nangyari, si Lord Kui, ang Diyos ng langit at batas, ay walang sinabi, at nakipag-usap na siya sa mga Diyos na may mataas na antas. Ngayon ay maaari na lamang siyang humabol at pumatay ng walang pagbabago sa ekspresyon. Bagamat hindi alam ng natural na nilalang na ito kung bakit maaaring ma-alarma ng isang bata na umakyat ang Supreme Emperor, ngunit maaari niyang hulaan na mahirap patayin ang batang iyon, ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang siyam na matataas na celestial na nilalang ng direkta sa sinaunang larangan ng digmaan ng mga celestial na Diyos. Matapos pangunahan ng Celestial God ang siyam na celestial na nilalang sa sinaunang larangan ng digmaan, iwinagayway ng Fire God King ang kanyang kamay upang sunugin ang libong butas sa ilalim ng kanyang mga paa at ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na Diyos, na nag-iwan lamang ng dalawang tumpok ng abo sa lupa. Umihip ang hangin at nawala ang lahat. Sinabi niya sa kanyang sarili, Space God King Yi Chenxing, kung hindi ako kikilos sa pagkakataong ito, huwag mo nang isipin na iligtas ang batang iyon. Ang taong gustong alisin ng Supreme Emperor, walang sinuman sa buong Three Realms ang makakaligtas. Hindi alam ni Yang Yiu sa sandaling ito na ang Celestial Clan ay nagpadala na ng mga Diyos para pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan para patayin siya. Makalipas ang ilang oras, sa pamumuno ni Yu Chen, nakapasok na siya sa Shenxi Valley.
Ang buong Shanxi Valley ay tinatawag na lambak, ngunit ito ay talagang isang malaking canyon. Ang mga bundok sa magkabilang panig ay kumikislap na may banal na liwanag, mga ilang libong talampakan ang taas, at ito ay nagiging mas madilim habang naglalakad ka sa canyon. Mula sa simula, makikita mo na ang mga bundok sa magkabilang panig ng lambak ay puno ng mga kuweba sa lahat ng laki. Sinabi ni Yu Chen kay Yang Yiu, ang mga pasukan ng kuweba na nakikita natin ngayon ay ang lahat ng mga kuweba ng minahan ng Shenxi na nahukay mula noong huling panahon. Pumasok tayo sa loob at tingnan kung aling kuweba ng minahan ang may mas makapal na divine energy. Papasok tayo sa kuwebang minahan na iyon. Swerte lang. Tiningnan ni Yang Yiu ang mga kuweba ng minahan. Maging ito ay sa magkabilang panig ng lambak, o sa malaking patag na lupain ng lambak, mayroong mga patayong pasukan sa kuweba sa lahat ng laki. Lahat sila ay parang nahukay. Nakikinig sa mga salita ni Yu Chen, sumimangot siya at sinabing, ibig mong sabihin wala ka talagang layunin, subukan mo lang ang swerte mo. Mapait na ngumiti si Yu Chen at sinabing tama. Ang mine cave ng Magic Stone dito ay matagal nang nahukay, pero minsan swerte lang. Siguro wala tayong makukuha kung pipiliin nating pumasok sa mine cave, o baka makakuha tayo ng daan-daan. Tara na. Sa totoo lang, I suggest na pumunta ka dito hindi lang para subukan ang Magic Stone na nandoon madalas. Ilang mga kaugnay na kayamanan. Hindi ako nasiyahan sa iyong sinabi. Mineral na ugat na maaaring magparami ng mahiwagang bato ay mismong isang kayamanan na lupain. Kahit na ang sinaunang minahan ng Magic Stone na ito ay inabandona, hindi nito may kakaila ang katotohanan na ito ay isang treasure land. Bilang karagdagan sa Magic Stone, maaari itong natural na magpalahi ng iba pang mga magic object. Malaki ang digmaang sibil sa minahan na ito ng Magic Stone. Isa lang itong mundo. Naniniwala ako na makakakuha tayo ng higit pa o mas kaunti. Nakinig si Yang Yiu sa mga salita ni Yu Chen at naramdaman niyang may katuturan ito. Tumanggaw siya at sinabing, okay, it's all about luck anyway. I have always have good luck. Habang naglalakad siya at nakikipag-chat kay Yu Chen, unti-unting naging pamilyar ang dalawa sa isa't isa. Bukod sa pagiging maingat kay Yu Chen, mas lalo pang hinangaan ni Yang Yiu ang babaeng figure na ito. Siya ay napakalakas sa lahat ng aspeto ng pag-iisip, na parabang siya ay isang gabay na ipinadala ng Diyos sa kanya sa sinaunang larangan ng digmaan. Pakiusap, sir, iminuwestro ni Yu Chen si Yang Yiu na magpatuloy. Ngumiti si Yang Yiu at sinabing, Yang Yiu ang pangalan ko, nakakahiya kung tawagin mo akong sir, Yang Yiu na lang ang tawag mo sa akin. Yang, tawagin mo na lang akong sir, sanay na ako. Bahagyang ngumiti si Yu Chen. Ikaw ang bahala, umiling si Yang Yiu at naglakad pasulong. Palagi niyang nararamdaman na ang ugali ni Yu Chen sa kanya ay napakakomplikado. Minsan ay minamaliit siya nito, ngunit sa parehong oras ay kinikilig siya sa kanya. Anyway, pakiramdam niya ay nag-iisip ang babaeng ito. Isa siyang Diyos sa paunang yugto, ngunit hindi siya makita ni Yang Yiu. Nang lumayo si Yang Yiu, lumingon si Yu Chen sa labas ng lambak, nakasimangot, at bakas ng nakamamatay na hangarin at pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, sumigaw si Yang Yiu, halika, ano ang iyong pinangarap? Papunta na ako, bumalik sa normal ang mukha ni Yu Chen, at mabilis siyang sumunod. Sa sandaling ito, ang dalawa ay nakalakad na ng libu-libong metro papunta sa lambak, at sinabi ni Yu Chen, Sir, bakit hindi ka pumasok mula rito, marami akong nararamdaman. Noon pa man ay gustong pumunta ni Yang Yian sa lambak, ngunit nang marinig niya si Yu Chen na nagsasalita, tumingin siya sa isang kuweba ng minahan na itinuro niya, na tila isang maliit na kuweba ng minahan na kayang tumanggap ng isang tao lamang. Mukhang hindi maganda. Gusto niyang maglakad-lakad, ngunit may nakita siyang pag-aalala sa mga mata nito. Huminto siya sa kanyang puso, ngunit tumanggo at sinabi, okay, ito na, pamilyar ka pa rin sa lugar na ito. Ngunit sa kanyang puso ay sinabi niya, gusto kong makita kung ano ang iyong ginagawa. Agad na pumasok ang dalawa sa maliit na kuweba ng minahan, na maliit lamang na butas na madadaanan ng isang tao, at nakayuko. Nag-drill in. Nasa harap si Yang Yiu, nasa likod si Yu Chen. Ngunit pagkatapos maglakad ng mahigit 10 metro, unti-unting lumawak ang kuweba. Ang bato ng kuweba ay mapusyaw na berde-dilaw na kulay. Hindi ko alam kung ito ay espesyal sa God Realm o dahil ito ang bundok kung saan naroroon ang Godstone or veins, naglalabas ito ng halo, ngunit hindi ito madilim. Matapos maglakad ng ilang dosenang metro, ang buong kuweba ay lumawak ng lumawak. Makikita na ang kuweba ay hinukay sa pamamagitan ng matatalas na sandata, at ang pundasyon ay napakaluma. Parang naglalakad sa isang solidong lugar. Sa una ito ay isang tuwid na linya, ngunit pagkatapos ng paglalakad ng daan-daang metro, mayroong isang tinidor, at may mga bakas ng pagmimina. Bukod dito, sinubukan ni Yang Yiu ang bundok na bato at nalaman na ito ay 12-dosenang beses na mas mahirap kaysa sa labas. Pagkatapos huminto, sinabi ni Yang Yiu, bakit hindi natin subukan ang swerte natin dito? Mukhang nagkaroon ng kaunting paghuhukay dito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Yu Chen ng walang pag-aalinlangan, patuloy na sumulong, pumunta ng malalim sa ore vein. Pagkasabi niyon ay dumiretso siya sa sanggang daan, pumili ng landas na patungo sa kuweba at papasok na sana.
Sa oras na ito, pinaikit niyang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabing, mukhang hindi ka mapalagay, sasabihin ko ba? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.